Magandang araw, class! Muli ako si Mrs. A at nandito na naman ako upang ituro naman sa inyo ang ika-4 na paksa para sa ika-4 na markahan ng AP10, mga kontemporaryong issue. Ang ika-4 na paksa ay pinamagatang Karapatang Pantao, ikalawang bahagi. Ang ika-4 na paksa ay may kaugnayan sa ika-3 paksa, kaya naman tulad ng ika-3 paksa, ang pinakamahalagang kasanayan sa pagkatutong nais maisakatuparan sa lesson video ito ay ang nasusuri ang kahalagahan ng pagsusulong at pangangalaga sa karapatang pantao sa pagtugon sa mga issue at hamong panlipunan. Mula dito ay inaasahang maisasakatuparan natin ang mga sumusunod na layunin. Una, natutukoy ang mga organisasyong nagtataguyod sa karapatang pantao. Ikalawa, nailalahad ang mga karapatan ng bata. At ikatlo, nauunawaan ang kaugnayan ng mga karapatang pantao at pagkamamamayan. Kaya naman, inaanyayahan ko ang lahat na maupunan ng maayos, ihinto ang anumang ginagawa, makinig ng mabuti, at ihanda na ang kwaderno at panulat para sa pagtatala ng mahahalagang konseptong ituturo ng lesson video ito. Handa na ba kayo? Simulan na natin ang pagpapatuloy sa pagtuklas sa mga karapatang pantao. Mga organisasyong nagtataguyod sa karapatang pantao. Malaki ang bahaging ginagampanan ng mga organisasyong nagtataguyod sa mga karapatang pantao. Sa tulong ng mga mamamayan at ng pamahalaan, nakaiimpluwensya ang mga pandaigdigan at lokal na samahang ito upang magkaroon ng isang lipunang nagtataguyod ng mga karapatang pantao. Maraming organisasyon sa iba't ibang panig ng daigdig ang binuo upang itaguyod ang mga karapatang pantao at tuluyang wakasan ang pagmamalabis sa mga karapatang ito. Bagamat may kani-kaniyang pamamaraan at may partikular na kasapi ng lipunan ang pinagtutuunan ng pansin, nagkakaisa naman ang mga samahang ito sa pagsasagawa ng mga kampanyang magbibigay proteksyon sa mga karapatan ng tao at magpapalakas ng kanilang kakayahang tiyakin na paggiit ng mga mamamayan sa kanilang mga karapatan. Karaniwan sa matatagumpay na pandaigdigang samahang nagtataguyod ng mga karapatang pantao ay nagmula sa mga non-governmental organization kung saan pinangungunahan ng mga karaniwang mamamayan at hindi ng mga opisyal ng pamahalaan ang mga samahang ito. Amnesty International. Ito ay isang pandaigdigang kilusan na may kasapi at taga-suportang umaabot sa mahigit 7 milyong katao. Ang motto nito ay, "It is better to light a candle than to curse the darkness." Pangunahing adhikain nito ang magsagawa ng pagsasaliksik at kampanya laban sa pang-aabuso ng mga karapatang pantao sa buong daigdig. Gayon din ang mabigyan ng katarungan ang mga biktima ng paglabag sa karapatang pantao. Human Rights Action Center. Itinatag ito ni Jack Healy na isang kilalang human rights activist. Naging tagapagtaguyod ito ng mga karapatang pantao sa buong daigdig at nagsilbing boses ng mga walang boses. Nakikipag-ugnayan din ang HRAC sa mga pinuno ng pandaigdigang sining tulad sa musika, teatro, pelikula at maging ng printed material upang maipalaganap ang kahalagahan ng karapatang pantao. Global Rights. Pangunahing layunin ng pandaigdigang samahang ito na itaguyod at pangalagaan ang karapatan ng mga taong walang gaanong boses sa lipunan at pamahalaan. Pinalalakas din nito ang mga aktibong kalahok ng samahan na itala at ilantad ang mga pang-aabuso sa karapatang pantao at makapagtaguyod ng mga reformang patungkol sa karapatang pantao at makapagbigay ng serbisyong legal. Asian Human Rights Commission. Itinatag ito noong 1984 ng mga tanyag na grupong aktibo sa pakikipaglaban para sa karapatang pantao sa Asya.
Layunin ng samahang ito ang magkaroon ng higit na kamalayan tungkol sa karapatang pantao at pagsasakatuparan nito sa buong Asya. African Commission on Human and People's Rights. Ito ay isang quasi-judicial body na pinasinayaan noong 1987 sa Ethiopia. Layo nitong proteksyonan at itaguyod ang karapatan ng mga tao at magbigay ng interpretasyon sa African Charter on Human and People's Rights. Commission on Human Rights. Sa Pilipinas, ang Commission on Human Rights o CHR ang may pangunahing tungkulin na pangalagaan ng mga karapatang pantao ng mga mamamayan. Kinikilala ang CHR bilang National Human Rights Institution o NHRI ng Pilipinas. Nilikha ito ng Konstitusyon ng Republika ng Pilipinas alinsunod sa Section 17 ng Artikulo 13. Nagkakaloob ang CHR ng mga pangunahing programa at serbisyo upang maprotektahan ang karapatang pantao ng bawat Pilipino. Ilan sa mga ito ay pagdodokumento at pangangasiwa ng mga reklamo tungkol sa paglabag sa karapatang pantao, pagbibigay ng tulong at serbisyong legal sa mga biktima, pagsubaybay sa kalagayan ng mga piitan at rehabilitation center kung may kaso ng paglabag sa karapatang pantao, at pagsasagawa ng mga forensic at medical legal service. Binigyang tuon din ng CHR ang iba't ibang programa, estratehiya at advocacy campaign upang higit na makapagbigay ng impormasyon at aktibong makalahok ang mga mamamayan sa pangangalaga ng mga karapatang pantao sa bansa. Philippine Alliance of Human Rights Advocates. Itinatag ang alyansang ito noong 1986 at nilahukan ng mahigit sa 100 organisasyon mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Nilalayo ng PAHRA na itaguyod, pangalagaan at isakatuparan ang tunay na pag-iral ng mga karapatang pantao sa bansa. Philippine Human Rights Information Center, isang organisasyon na nakarehistro sa SEC simula pa noong 1994. Konektado ito sa United Nations Department of Public Information at sa UN Economic and Social Council. Hangad ng PhilRights na magkaroon ng bansang may kultura ng pagkakapantay-pantay ng tao. Karapatan, Alliance for the Advancement of People's Rights. Ito ay alyansa ng mga individual, organisasyon at grupo na itinatag noong 1995. Itinataguyod at pinangangalagaan nito ang mga karapatang pantao sa Pilipinas. Ilan sa mga programa ng alyansa ang magkaroon ng mataas na antas ng kamalayan ang mga mamamayan sa kanilang mga karapatan. Free Legal Assistance Group. Ito ay isang pambansang grupo ng mga human rights lawyer na nagtataguyod at nangangalaga ng mga karapatang pantao. Itinatag ito noong 1974 ni Jose W. Chocno, Lorenzo Tañada Sr. at Joker Arroyo. Ilan sa mga advokasya ng FLAG ay ang paglaban sa pag-usig sa mga individual sa kadahilan ng politikal at pang-aabuso ng militar. Task Force Detainees of the Philippines. Itinatag ito noong 1974. Sinimulan ito na may adhikaing matulungan ang mga political prisoner. Nagkakaloob din ng samahan ng suportang legal, pinansyal at moral sa mga political prisoner at kanilang pamilya. Mga karapatan ng bata. Nakatuon din ang maraming pamahalaan sa iba't ibang panig ng daigdig at maging ang mga non-government organizations para sa maigting na pagbuo at pagpapatupad ng mga hakbang upang mapangalagaan ang mga karapatan ng mga bata. Ayon sa United Nations Convention on the Rights of the Child, tumutukoy ang children's rights o mga karapatan ng mga bata sa mga karapatang pantao ng mga individual na may gulang na 17 at pababa, maliban sa mga bansang may sariling batas sa pagtukoy ng legal age ng mamamayan nito. Ang mga karapatang ito ay kailangan ng mga bata
upang magkaroon ng mabuti at ligtas na buhay at mahubog ang kanilang kakayahan upang magtagumpay sa buhay at maging yaman ng bansa sa hinaharap. Dagdag pa rito, bawat bata anuman ang kasarian at katayuan sa buhay ay nararapat na taglay ang mga karapatang ito. Ang karapatan ng mga bata batay sa UNCRC. Artikulo 1. Paglalahad sa kahulugan ng bata. Artikulo 2. Pagbibigay diin sa pagkakapantay-pantay ng bawat bata anuman ang kanyang lahi, kultura, relihiyon, kakayahan o kalagayan sa buhay. Artikulo 3. Pangunahing pagbibigay ng pansin sa nararapat na kalagayan at kapakanan ng mga bata sa pagtakda ng mga batas at polisiyang makaaapekto sa kanila. Artikulo 4. Pagtatakda sa pamahalaan ng tungkulin nito na tiyakin ang paggalang, pangangalaga at pagpapatupad ng mga karapatan ng mga bata. At Artikulo 5. Paggalang ng pamahalaan sa mga karapatan at tungkulin ng mga pamilya na turuan at gabayan ang kanilang mga anak na matutuhan ang wastong pagganap sa kanilang mga karapatan. Karapatan ng mga bata na inilahad sa Artikulo 6 hanggang 40. Una, magkaroon ng ligtas at malusog na buhay at legal at rehistradong pangalan, nasyonalidad, manirahan at maalagaan ng kanilang magulang. Ikalawa, magkaroon ng karapatang magpahayag ng kanilang saloobin at magkaroon ng tinig sa mga pagpapasyang makaaapekto sa kanilang buhay. Ikatlo, magkaroon ng karapatan sa pag-alam ng impormasyong makabubuti sa kanilang kalusugan at pagkatao, kalayaan sa pag-iisip, pananampalataya, pribadong pamumuhay at paglahok sa mga organisasyon. Ikaapat, magkaroon ng proteksyon laban sa lahat ng pang-aabusong pisikal, sexual at mental, gayon din ang child labor, drug abuse, kidnapping, sale at trafficking. Ikalima, magkaroon ng espesyal na karapatan sa pangangalaga sa mga ampon, refugee, biktima ng digmaan o kaguluhan, may mga kapansanan at naakusahan ng paglabag sa batas. At ika-6, magkaroon ng mabuting pangangalagang pangkalusugan, standard of living, edukasyon, libangan, at paglalaro. Ang mga karapatang pantao at ang pagkamamamayan. Kaakibat ng pagkamamamayan ang mga taglay nitong karapatang pantao. Ayon sa aklat ni De Leon noong 2014, may 3 uri ng mga karapatan ang bawat mamamayan sa isang demokratikong bansa. Ang unang uri ng karapatan ay ang natural rights. Ito'y mga karapatang taglay ng bawat tao kahit hindi ipagkaloob ng Estado, tulad ng karapatang mabuhay, maging malaya at magkaroon ng ari-arian. Ang ikalawang uri naman ng karapatan ay ang constitutional rights. Ito'y mga karapatang ipinagkaloob at pinangangalagaan ng Estado. At ang ikatlong uri ng karapatan ay ang statutory rights. Ito'y mga karapatang kaloob ng binuong batas at maaaring alisin sa pamamagitan ng panibagong batas, katulad halimbawa ng karapatang makatanggap ng minimum wage. Mayroon namang 4 na klasifikasyon ang constitutional rights. Una ay ang karapatang politikal. Ito'y kapangyarihan ng mamamayan na makilahok, tuwiran man o hindi, sa pagtatag at pangangasiwa ng pamahalaan. Ang ikalawa naman ay karapatang sibil. Ito'y mga karapatan na titiyak sa mga pribadong individual na maging kasiyasiya ang kanilang pamumuhay sa paraang nais ng hindi lumalabag sa batas. Ang ikatlo naman ay ang karapatang socio-economic. Ito'y mga karapatan na sisiguro sa katiwasayan ng buhay at pang-ekonomikong kalagayan ng mga individual. At ang ika-4 ay ang karapatan ng akusado. Ito'y mga karapatan na magbibigay proteksyon sa individual na inakusahan sa anumang krimen.
Sa pagkilala ng pamahalaan ng mga karapatang pantao ng mamamayan, naging tungkulin nito na ipagkaloob ang paggalang sa bawat individual, proteksyon laban sa pang-aabuso ng mga karapatang ito, at pagsasagawa ng mga positibong aksyon upang lubos na matamasa ng mga mamamayan ang kinahawang dulot ng mga karapatang pantaong ito. Ang mamamayan ay may iba't ibang antas ng kamalayan sa pag-unawa at pagsasakatuparan ng kanilang mga karapatang pantao. Batay sa Facilitator's Manual on Human Rights Education, ang unang antas ay ang pagpapaubaya at pagkakaila. Walang pasubaling pagpapaubaya sa mga paglabag ng karapatang pantao. Ang ikalawang antas naman ay ang kawalan ng pagkilos at interes. May limitadong kaalaman tungkol sa mga karapatang pantao, ngunit may pagtanggi o kawalan ng interes na igiit ang mga karapatang ito dahil sa takot, panganib o kakulangan sa pag-unawa ng mga kondisyong panlipunan, ekonomiko at politikal ng bansa. Ang ikatlong antas naman ay ang limitadong pagkukusa. Ito'y kakikitaan ng pagtataguyod ng karapatang pantao, paghanap ng mga solusyong gamit ang karaniwang pamamaraan tulad ng paglalahad ng reklamo. At ang ikaapat na antas ay ang militance, pagsasarili at pagkukusa. May kamalayan, aktibo at malayang pagtatanggol sa mga karapatang pantao sa pamamagitan ng matatag at sama-samang pagsisikap. Ang pagkakaroon ng kaalaman sa mga karapatang pantao ng mamamayan ay hindi dapat magwakas o tumigil sa pagtukoy lamang ng mga karapatang ito. Tungkulin din ng mamamayan na isaalang-alang at isakatuparan ng mga ito upang maging aktibo ang mamamayan at matutong makiisa at makialam sa mga nangyayari sa kanilang lipunan. Ayon kay M.S. Jokno noong 1997, maliban sa pagiging malaya, pinalalawak pa ng iba pang nakapaloob na karapatang pantao ang perspektibo ng tao na maging aktibong mamamayan. Hindi lamang mahalaga ang pagkakaroon ng kaalaman sa mga karapatang pantao, kundi ang aktwal na pag-iit at pagsasakatuparan ng mga karapatang ito ang nararapat na mangibabaw. Ito ang tunay na pagpapakita ng pakikilahok ng tao bilang mamamayan ng isang bansa. Sa kasalukuyan, nahaharap ang mamamayang Pilipino sa samut-saring suliranin at isyong panlipunan. Bilang mga aktibong mamamayang mulat sa mga nangyayari sa kanilang paligid, tungkulin nating tugunan ang mga ito para sa kapakanan ng lahat. At ang pag-iit ng mga karapatang pantao ay isang paraan nito. Ito ang ikalawang bahagi ng mga karapatang pantao. Muli ako si Mrs. A na nag-iiwan sa inyo ng isang magandang araw. Hanggang sa muli nating pagkikita, paalam!